Magandang gabi po, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, paano bang pronounce? Ladies and gentlemen, may authority, magandang gabi po. Pinakauna po kayo at by being the first, you will be rewarded with the great smiles of your host. So ito ngayon, pag-usapan po natin sa ngayon ay ang kinatawag na yung bawal ba ang pag-aristo kay Duterte noong March 11, 2025 at siya'y dinala kagad bigla nandun papunta sa dihig? Yan ay tatanong natin sapagkat merong debate rito. Ako, nagsasabi bawal. Napakaraming abogado nagsasabing bawal. Ang sa Senado majority, tatlo lang hindi. Isa dyan abogado, dalawa hindi. Majority nagsasabi na bawal. So, ibig sabihin, kung titingnan mo ang Senado bilang institusyon, ano ba sa tingin nito sa pag-aresto kay Duterte? Although sinabi ang kanilang resolution ay patungkol sa pagsasabi na mula ngayon ay huwag na niyang gawin. Parang ganun ang ganun. Ang resolution ng Supreme ng Senado po ay hindi naman po yan batas. Resolution lamang yan. Ngayon, anong ibig sabihin ng resolution kumpara sa mga batas na ginagawa nila? Ang resolution po ay nagsasabi lamang na iyan po ay yung damdamin ng Senado, pangkabuuan, sapagkat iyan po ang damdamin ng mga nakaupong senador sa panahon na yon at iyon ang majority. Okay. So ang tanong dito, kidnapping ba yan? So, bar exam questions. Is the act of arresting Digong Duterte was kasi natapos na. Was the act of arresting Duterte on March 11, 2025. That was done with only a warrant of arrest coming from the International Criminal Court and coursed through and enforced by the International Police Commission. So ang tanong, yung aresto ba kay Duterte noong March 11, 2025 na sinagawa pagkatapos ng the only warrant of arrest, ang dahilan ay yung warrant of arrest galing sa International Criminal Court. At ang International Criminal Court at that time ay hindi niya member ang Philippines. At dinaan nito ng International Criminal Court sa Interpol, International Police. At ang Interpol ay nag-request sa Philippine government na ipatupad ang warrant of arrest. So ang tanong ngayon, legal ba sa mata ng Pilipinas ang warrant of arrest? Yan ang tanong. Given our Constitution, kung ano ang mayroon sa atin sa Constitution, tingnan mo rin yan. Tingnan mo lahat na aspeto. So ang facts of the case sa pag-aresto, nung dumating si Digong Duterte galing Hong Kong, kung saan siya nagbakasyon, kausap niya mga OFW sa Hong Kong, at punong-puno nga yung venue kung saan nagsalita si Digong Duterte doon, punong-puno ng OFW. Pagtapos niya magsalita, kinabukasan lumipad siya pabalik sa Pilipinas. Sinabi ni General Monteagudo na during that time na si Duterte ay presidente, siya yung inappoint na Immigration Commissioner. Pero nung time na yon na nanggaling sila March 11,
galing Hong Kong, papabalik ng Pilipinas, sinabi ni Monteagudo na parang may kutob si Duterte na aarestuhin siya. So despite that kutob, inamin din ni General Monteagudo na hindi niya rin alam kung meron o wala. Actually, wala sa grupo nila ang may alam kung may arrest warrant laban kay Duterte galing sa ICC o wala. Kahit nga si inamin din ni Harry Roque na siyang pinakamalapit na abogado patungkol sa ICC Matters, International Law, yun ang pinakamalapit na advisor ni Duterte. Sinabi niya rin, wala rin silang kaisip-isip na ganun mangyari. So, nevertheless, ibinabalik ko lang itong pangyayari. At pagkatapos ng dumating sila sa Pilipinas, ay hinuli ni Nick Torre na kababayan ko, kababata ko, at junior ko sa Coronadal National Comprehensive High School. Hinuli niya si Digong Duterte at ang gamit niya ay warrant of arrest na nasa cellphone. Cellphone. Binasa niya warrant of arrest sa cellphone. Galing ko daw yun, sabi niya, galing ko daw yan sa International Police, Interpol. So, ganoon sabi niya. Kinikwento ko lang nangyari. So, kung shortcutin mo ang pangyayari, pagkagabi, mag-alas 12 na, March 12, nilipad nila sa Dihig si Digong. Dumaan ng Dubai. Pagtapos sa Dubai, naggasolina lang ang Gulfstream. Pagtapos gasolina, dumirekta ng Dihig. So, yan ang nangyari. Stop. End of the story. Stop. Dito na tayo magtatanong. Yung pag-aristo, balikan natin. Ulitin ko lang. Ang tanging hawak labang na dahilan na ginagamit ni General Nicolas Torre ay warrant of arrest na nasa cellphone. Pinadala daw ng Interpol. At base sa kanya, yung Interpol ay nagsasabi na galing yan sa International Criminal Court. So, si Nicolas Torre, kahit na pulis siya, kahit na hindi siya abogado, siyempre may abogado ang gobyerno. Tatawagan niya si Boying Rimulya, Department of Justice Secretary panahon na yun. At nung panahon na yun, si Boying Rimulya ay nasa Vienna, Austria. Anong ginagawa mo ron sa panahon na yun? Kasi ang lapit lang yun ng Dihig doon. Nakipag-coordinate ka sa Dihig? Nakipag-coordinate ka sa ICC? Wag ka na mag-conwary, Mr. Boying Rimulya. So, ganun ang nangyari. Binigyan ng go signal ni Boying, arestuhin, ipadala, wag na idaan sa korte. Siyempre, alam din ni Nicolas Torre ang tinatawag na Article 59 ng Rome Statute. Kasi, no less than narinig ko, nakikita ko sa video, nagsalita si Attorney Delgra. Sabi niya, I invoke Article 59 of the Rome Statute. Dapat dalhin nyo ito sa lokal na korte. Ba, hindi pa rin dinala. So, ibig sabihin, very much aware yung nag-aristo na officer na si General Nicolas Torre na mayroong tinatawag na Article 59 sa ilalim ng Rome Statute. At ang utos sa Article 59 ay ganito, kung nahuli man ang sinumang tao na may warrant of arrest sa ilalim ng ICC, ay dalhin nyo sa inyong lokal na korte. At doon, bigyan nyo siya ng lahat ng karapatan sa ilalim ng inyong batas. At kasama sa gagawin ay siguraduhin ng lokal na korte kung talagang genuine ba ang warrant of arrest o hindi. Walang pakialam ang lokal na korte kung ano ang dahilan sa pagbigay ng warrant of arrest. Hindi yan kikwestiyon yan. Ang pakialam lamang ng Korte ng Pilipinas ay alamin kung totoo bang may warrant of arrest o wala. Yan ang utos sa Article 59. And yet, hindi sinunod dito ni Nicolas Torre. Pinadala. So, babalik ako sa original ko na tanong. Legal ba ang pag-aresto ni Nicolas Torre? Okay, bago ko sagutin yan mamaya, ipakita ko muna
yung Senate Resolution 307 na kung saan inaprubahan ng majority ng mga senators. Sa 24 senators majority, 3 lamang ang kumontra ng mga traidor ng bayan. Sinasabi ko traidor kasi hindi nila kinikilala ang kahalagahan ng kalayaan ng mamamayan. Ang basta sinabi nila, meron din namang ICC, warrant of arrest. Ang warrant of arrest ng ICC ay hindi kilala sa Pilipinas. Hindi pa yan recognized. Alam mo po ba? Sa divorce lamang eh. Nagpa-divorce ang client ko, tumawag sa aking client kaninang umaga. Galing sa France. Kinasal siya sa Croatia. Ang Croatian boyfriend niya, nag-divorce sila. Ngayon, papakasal ngayon siya sa bagong boyfriend niya na French. Puro sa lahat ng bansa sa sakop ng Schengen area o lahat ng mga European Union na bansa ay ang divorce decree galing sa Croatia ay kinikilala sa France, sa Italy, sa lahat ng member. So kung doon siya magpakasal sa France, walang problema. Ang problema niya kung pupunta siya sa Pilipinas, hindi kikilalanin. So ibig sabihin, merong court order of divorce sa European Union. Kikilalanin ba yan sa Pilipinas? Ang proseso natin sa ating batas, sa Rule 39, Section 40, kung hindi ako nagkamali, ay nire-require muna na magsampa ng petition ang sinumang lalaki o babae na may divorce sa ibang bansa na magsampa sa Regional Trial Court ng Pilipinas at hingiin na i-recognize ang judgment, ang order ng or decree ng divorce. In the same manner, ganon din yan sa ICC. Ang decree of warrant of arrest ay dapat ipa-recognize mo muna sa lokal na korte ng Pilipinas bago mo ipapatupad. Kaya dyan pa rin, binabanggit ko lang yan pauna ng analysis, pero ang bigyan natin ng sagot mamaya, listen up, maaring may iba kang opinion, ibang opinion ko, respetuhin ko ibang opinion, no? But I promise you, and I assure you, yung opinion ko po ang pinakatama. Okay? So anyway, pakinggan muna natin ang nangyari sa Senate 307. Ang tatlong senador na nagluib, sa Cebuano pa, nagluib sa Ilonggo, Cebuano, nagluib, ibig sabihin ng traitor. Nagluib sa ating bansa ay walang iba, kundi si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros, at saka si Bam Aquino. Hindi sila bumuto pabor sa resolution na pinapanawagan sa NBI, sa PNP at lahat na ng mga law enforcement bodies natin na bago kayo mag-aresto, idaan ninyo sa lokal na korte. Ganun po ang sabi. So mapa-extradition man o hindi. So pakinggan natin ang resolution number 307 base sa sponsorship ni sila, marami silang sponsorship, sponsor dito eh. Ni Aimee, marami sila. Okay, pakinggan muna natin para mapagtutunan natin kung anong batas tungkol sa aresto. Ito po. Na ma-adapt ang resolusyong magbibigay po ng proteksyon sa sinumang Pilipino laban sa anumang aksyon ng international. Ibig sabihin, ang kanilang resolution po ay pabor sa kahit sinong Pilipino. Mula ngayon, hindi lang si Digong ang patungkulan ng resolution na yan, kundi para sa lahat ng Pilipino. Pakinggan natin. International Criminal Court o ICC. Narito balita ni Sheena Torno. Sa sesyon sa Senado nitong Martes, Pebrero 24, naging sentro ng diskusyon ng Senate Resolution 307. Layo nitong protektahan ng sinumang Pilipino laban sa anumang hakbang ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Mariing binatiko si Senator Amy Marcos ang tila pagkanulo ng Administrasyong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Git pa ng senadora, hindi dapat magpaalipin ng Pilipinas sa mga dayuhan. Kita mo si Amy ha? Kahit kapatid niya, binibira niya si Bongbong.
ang hustisya na ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ang pagpapahiya. Ito ay pang-aalipin. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi ka susuko at hindi mo isusuko ang kapwa mong Pilipino, hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. Dagdag pa niya, kung nagawa ito sa isang dating Pangulo na basta na lamang isinuko sa mga banyaga, paano pa raw ang karaniwang mamamayan? Binigyang din naman ni Senator Rodante Marcoleta na maayos na gumaganang hudikatura ng bansa, kahit walang dahilan para isuko ang sinumang Pilipino sa ICC. Sinabi pa ng senador na ang bawat Pilipino ay may karapatang maipagtanggol ang sarili sa korte ng bansa. The last time I checked, the Supreme Court has not made any declaration that it is unwilling or it is incapable or it is unable to hear cases within our country. As a matter of fact, the law is prepared. Huwag na po tayong magbulag-bulagan, Mr. President. Alam natin, kung tayo po ang nasa kanilang kalagayan, nakikita rin po siguro natin ang takot na namamayani sa ating kalooban. Hindi po maganda yon, Mr. President. Kaparehong sentimiento Ang punto ni Marcoleta at saka ni Amy, pati si Bongo, ay dapat ang bansa natin po ay iniinsulto. Meron naman tayong korte, hindi ba tayo marunong magparusa ng ating akusado? Yan ang puntos diyan. Meron naman tayong sariling nagwawar, nag-aresto, sariling prosecutor's office. Bakit hindi ba marunong mag-imbestiga? Mga pulis natin hindi marunong mag-imbestiga. Yan po ang punto ni Marcoleta. Pakinggan natin pati si Bongo. rin ang inilabas si Senator Bongo sa sesyon sa Senado. Panawagan ni Go, bigyang proteksyon ng mga Pilipino laban sa pakikialam ng mga dayuhan. Naiintindihan ni Senator Go kung bakit hindi nagpapakita si Senator Bato de la Rosa dahil hindi matiyak kung mabibigyan siya ng proteksyon. Wala naman sigurong Pilipino ang ayaw magtrabaho o umiwas sa tungkulin. Sino bang ayaw magtrabaho? Ang gusto lang natin ay makasiguro na ang bawat Pilipino ay protektado at lahat ay dumaan sa due process. Panawagan ng minorya sa Senado na unahin at agad na tugunan ang nasabing panukala. Anila, huwag na itong ipagpaliban at agad nang ma-adopt ang resolusyon upang mabigyan ng proteksyon ng bawat Pilipino laban sa anumang hindi makatarungang aksyon. Ang resolusyong ito ay hindi lamang para sa makasamahan nating senador. O ganun din si Jinggoy. Kumbaga hindi lang para sa kanila kundi para na rin sa kinabukasan nating Pilipino. Ano ba talaga tayo? Paparespeto tayo para sa sarili natin o hindi? Kung ako tanungin nyo na bilang naging abogado, ang taas po ng pagtingin ko sa ating sistema sa Supreme Court. Na lahat ng mga nangangailangan, nananawagan at nanghingi ng katarungan ay mabibigyan ng ating sistema ng katarungan. Pero ito, sa pagtatanggap sa desisyon ng ICC na sumakop sa Pilipinas, partikular ang kaso ni Digong, ay hindi nyo lang naintindihan. Iniinsulto nyo ang sarili natin sa harap ng mundo. Nang ibig sabihin po tayo ay mga bastos, mga Pilipino ay mga baboy, at hindi marunong kumikilala ng katarungan, hindi marunong kumikilala ng tinatawag na mga biktima, at hindi marunong kumikilala kung ano ang katotohanan at paano ang paglilitis. Ano pang silbi ng ating municipal trial court? Ano pang silbi ng ating regional trial courts? Ano pang silbi ng ating courts of appeal? At ano pang silbi ng ating sandigan bayan para sa mga corruption? At ano ang silbi ng ating courts of tax appeals para sa mga hindi nagbabayad sa buwis? Kung pati Supreme Court, kung pati ito ay baliwalain. At sasabihin tasan, mga punyeta kayo ng mga korte sa Pilipinas, hindi nyo ginagawa ang inyong obligasyon na magbigay ng katarungan para sa inyong sariling mga biktima. Ganun po ang sampal sa atin yan. Pakinggan natin. Pinangalanan sa mga kaso sa ICC, kundi para sa lahat ng Filipino na maaaring maharap sa ganitong sitwasyon. Ang bawat mamamayan
ay dapat bigyan ng pagkakataon upang makapaghain ng legal na remedyo sa ating mga lokal na hukuman bago sila isuko o i-extradite. Ako'y nakikiusap sa ating mga Ito naman si Robin Padilla, kahit kulang na sa edukasyon nito, may laman naman na ang sinasabi. kasama na magnilay-nilay. Kung meron po tayo dapat na paniwalaang maghuhusga sa mga kasama natin, ay dapat ay Pilipino rin. Huwag po tayong pumayag na isang dayuhan muli ang magmukhang mas mataas sa atin. Ang mga pahayag ng ilang minorya sa Senado ay matapos pangalanan ng ICC sina Bato at Go bilang co-perpetrators sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Matatandang sa pilitang dinala si Duterte sa The Hague, Netherlands, kahit hindi pa siya nililitis sa lokal na hukuman sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno. So yan. Yan po ang buod ng istorya sa Senate Resolution number 307. Isa lang po ang ibig sabihin niya, pinipresenta ko yan. With my hope na pag-asa ko na maintindihan ninyo ano ang kahalagahan ng sistema na hindi tayo pinapakialaman ng ibang bansa o ibang mga banyaga patungkol sa ating pamamalakad ng ating sistema ng katarungan. Ngayon, bago ko tutuloy, kasi ang diwa sa likod ng resolution nito, number 1, mariin na dinidiin ng mga senador, majority sa kanila, na yung pag-aaresto na walang katumbas na lokal na korte na warrant of arrest o katumbas na pagpapayag ng korte natin sa mga warrant of arrest galing sa ibang bansa ay paglabag sa ating soberenya. Hindi lang yan paglabag sa karapatang pantao ng sinumang tao na hinuhuli. Paglabag ito, more in particular sa reputasyon natin bilang bansa, integridad natin bilang bansa. Ibig sabihin yan, kapag pinayagan natin na nangyari ganun, isa tayong mga tao na mga barbarians, mga aso, mga baboy na hindi marunong magpapatupad ng magandang sistema sa ating katarungan. Na hindi magpatupad sa ating sistema kung paanong investigasyon. Na hindi nagbibigay ng pugay kung ano ang katarungan, kung ano ang katotohanan. So, yan lang po ang buod ng resolution. Na mula ngayon, wag nyo nang gagawin na itapon sa ibang bansa kagad ang sino mang Pilipino. Kahit man si Bato pa yan sa kasunod, kahit si Bungo pa yan kasunod, kahit sino. Kahit si Leni Robredo pa, huwag natin ibigay. Atin yan. Kahit si Bongbong pa, na maraming kasalanan sa pagnanakaw, atin yan. Dito natin parusahan yan. Ang pinaka-problema ko dito, tinuturo kong may numero 1 kasalanan dito, ay si BBM. Siya mismo ang nag-utos na ipaaresto. Ginamit niya lang nakasangkapan sila ni Boy Remulla, si John Vic Remulla, si Eduardo Año, si Gibo Teodoro, si Romel Marbil, si Marcos Lacanilaw, at saka si Nicolas Torre na aking kababata sa Coronadal City. So, with that, hindi pwedeng igalang ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa unang rason, binanggit ko na kanina, na ang sistema ng katarungan sa ating bansa, lahat kahit notaryo dati, kahit notaryo publiko sa ibang bansa, hindi tinatanggap. Kaya idaan mo muna sa red ribbon ng consular offices natin sa ibang bansa bago tatanggapin na ebidensya sa ating korte. Pero ngayon, dahil mayroong tinatawag na Treaty of Apostille, ang notaryo publiko sa ibang bansa ay pwede na magnotaryo para sa Pilipinas na rin. Kaya nga si Saldico, nung nagsampa ng petition
sa Supreme Court laban sa pang-api sa kanya ni Boying Rimulya sa ombudsman ay nagpanotaryo siya doon sa Stockholm, Sweden. Isang abogado na taga Sweden ang nagnotaryo sa kanyang papel na petition for certiorari. Ngayon, tanggap na yan. Pero ang judgment sa mga korte sa ibang bansa o mga international criminal court man ay dapat i-recognize muna ng ating sariling korte. So, paano pa-recognize? Simple lang. Magsampa ka lang ng petition. Petition for recognition of foreign judgment or order. Yun ang title. Tapos ilagay mo, the petitioner, the Republic of the Philippines, represented by the Office of the Solicitor General, respectfully files this petition for the recognition of the warrants of arrest issued by the International Criminal Court. Number 1, the parties involved are, number 1, the Republic of the Philippines, represented by the Office of the Solicitor General. Number 2, the respondent, Rodrigo Rua Duterte, former Vice President, address Davao City. Cause of action, the International Criminal Court is an international organization of criminal tribunals to which the Philippines was a member. The Philippines withdrew its membership on March 16, 2018. And that membership withdrawal became final on March 17, 2019. Number 5, statement. Although the Philippines is not yet is no longer a member of the International Criminal Court or Rome Statute, still the Philippines has the option under Republic Act 9851 to help or cooperate with the International Criminal Tribunal. And in that sense, the Republic of the Philippines through the OSG is invoking its mandate under the Republic Act 9851 to arrest and surrender Digong Duterte to the International Criminal Court as requested for it by international police organization. Signed. Ganun lang kasimple gumawa ng petition. Yun lang isasampa nyo sa Pasay City Court. Hindi pa ninyo ginawa. So, ganun lang i-recognize lang ang arrest warrant. Hindi nila ginawa. So, ganun po yan sa Rule 39 natin ng Rules of Court, ng Supreme Court. See? Kita nyo? Ibig sabihin, sa pangalawang rason, kailangan dadaan mo na sa recognition ng ating sistema ng katarungan bago mo susundin ang utos ng order sa ibang sistema. Kasunod, yan ay kung pwede, ha? Pero sa ngayon, ang pinaka-problema nila, aprobahan ba yan ng judge? Sasagutin ng judge, hindi ko po aprobahan ang application sapagkat unang-una, hindi na member ang Pilipinas ng ICC. Yan ang pinakamalaking problema. Bakit po? Nakalagay kasi sa Section 17, jurisdiction ng artists natin sa mga international criminal crimes such as genocide, war crimes, at saka crimes against humanity, that before you surrender the arrested person, that case of that arrested person in an international tribunal must be an international tribunal to which the Philippines still has a treaty or member. Hindi na member. So, therefore, sa totoong kwento lang, i-deny at utusan ng korte palabasin si Duterte. Yun po ang magiging recourse dyan. Kaya nga ang Office of the Solicitor General ay mali sa pag-invoke na ginamit nila dahilan sa pag-aristo at pagpatapon kay Duterte ay Section 17, Republic Act 9851. Ang rason lang na laging dinidiin ni retired Justice Adolfo Ascona, there must be a requirement before surrender that the Philippines has a treaty with the International Criminal Court. Kaya yung opinion naman dyan, which I respect, at ganun din ang opinion ko ni
ex-Justice Adolfo Ascuna ay dapat dinaan nyo muna sa korte. Doon kayo humingi ng paalam. At wala na kayong kasalanan kung sinabi ng korte, itapon. Kasi ang babasihan naman ng korte natin, kung hindi applicable ang Republic Act 951 ay yung Article 59 ng Rome Statute na nagsasabi, idaan nyo muna sa lokal na korte. Busisiin itong lokal na korte kung genuine ang warrant of arrest o hindi. At bigyan siya ng karapatan na magpiyansa kung kinakailangan. Sa kondisyon na ipaalam lamang sa International Criminal Court kung nagpalabas kayo ng kautusan na payagan siya magpiyansa. Ganon ang sa Article 59. So, ibig sabihin, pag kinumpara mo ang Article 59 at saka yung ating Section 17, Republic Act 951, halos magkatulad. Although iba-iba ang salitang ginagamit. Yan po kasi ang prinsipyo niyan is ang international law po kasi, bago ang isang bansa sasakupin ng korte na pang-international, kagaya ng International Court of Justice, ICJ, ay hindi pwede magtuloy ang kaso kung ayaw ng isang bansa. Kaya tinatawag consent-based. So, ibig sabihin kung consent-based, ay hindi pwede. Ganon din yan sa International Criminal Court. Consent-based, consent ng Philippines ang pangangailangan. At kung may consent ang Philippines, iyan ay nai-express sa pamamagitan ng pagiging member. Member kami. Kung hindi na member, anong paraan? Dapat ang ginawa, sumulat si Bongbong Marcos sa ICC for their particular purpose of Digong Duterte, we are consenting that he be charged. Dapat ganun ginawa lang. Hindi naman na ginawa hanggang ngayon. Kaya nung nag-file ng nag-file ng authority, nag-request for authority to investigate sa Pilipinas. Hindi pa si Digong inimbestiga na sa Pilipinas. Anybody inside the Philippines. Nag-file ng request for investigation ang Office of the Prosecutor noong May 24, 2021. Hindi na member ang Philippines. Kasi ang katapusang araw na naging member of the Philippines ay March 17, 2019. So 2 years may kita na hindi tayo member. So laging ina-argue yan ng jurisdiction natin ay walang jurisdiction ng ICC dahil walang consent ang Pilipinas. At in addition to that, that is only a principle. Pero may specific law ang Rome Statute na nagsasabi sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, sa kabuuan nagsasabi na hindi ka pwede mag-request. At di kaya mag-request ka ng authority to investigate, kailangan ang bansa kung saan na investigasyon ay magyayari ay kasapi pa ng Rome Statute. At remember, nung nagsampa ng request ang Office of the Prosecutor, ay hindi pangalan ni Digong ang nakabarakang doon. Hindi pangalan ni Digong, kundi pangalan ng Pilipinas. Wala pang akusado na kapangalan. Noong February 10, nagsampa sila ng motion to issue warrant of arrest against Digong, February 10, 2025 na. Ibig sabihin, ang haba, 4 years. Ibig sabihin, sa haba ng 4 years, isa lang pong indikasyon dyan sa aming mga aral sa batas. It only takes little time for us to determine kung may basihan bang aresto o wala. Kung may basihan bang kaso o wala. Ang 6 months ay mahaba na. Pero bakit umapat ng mahigit 4 na taon? Nag-ibig sabihin, wala silang ebidensya. Kung meron man ngayon, iyan ay pilit sa pilitan. Nevertheless, I'll not talk about the merits of the warrants of arrest. I'll talk about the merits kung tama ba o hindi yung pag-aresto kay Digong dito. So sinabi ko sa kanina, basihan sa Resolution 307 ng Senate, bawal. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin na batas yan. Kundi may anong epekto niyan. Pagdating sa Supreme Court na kung saan nakabinbin ngayon ang kaso, ang epekto niya sa Supreme Court ay persuasive effect. Pero hindi pwedeng baliwalain ng Supreme Court ang salita ng Senado. Majority kasi sila nagsasabi na bawal ang pag-aresto na walang local warrant of arrest. O di kaya hindi dumaan sa lokal na korte.
Kasi gagawin lang na, idaan lang nila sa lokal na korte. Tapos naglaban. Hindi pa nila ginawa. Magmadali talaga. Atat na atat. So ngayon, dito na tayo sa isa pa. May isa pa kong issue na dahilan kung bakit hindi dapat igalang ang warrant of arrest na dinaan sa Interpol. Bakit? Ang International Police Organization po, ang constitution nito, ibig sabihin mayroong constitution, parang bansa ito. Ang constitution niya nagsasabi na ang kasapi nito ay mga bansa lamang. Hindi niya kasapi ang International Criminal Court. Ibig sabihin, kapag hindi niya kasakop ang International Criminal Court, wala siyang authority na ipatupad ang warrant of arrest galing sa isang entity na hindi niya kasapi. That's the last justification kung bakit hindi dapat igalang yan. Well, after discussing this to you, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. That's why we do believe in Allah. We do believe in God. We do believe in whatever power that be. Kaya, ito hiningi ko lang divine intervention na dapat sana ang Supreme Court ay magsalita na sa ngayon. Ang tagal na. Tagal na. Kailan pa ang pinakahuling utos nito na ang pinakahuling utos na magbigay ng tinatawag na notice na inuutosan ang lahat na magbigay ng memorandum ay pinalabas ng Supreme Court kailan? Pinalabas ng Supreme Court noong November 11, 2025. Just to show to you na nagsasabi ako ng totoo, ipakita ko yung utos ng Supreme Court natin. Ito. Ito po yung utos ng Supreme Court. Yan. Anong petsa niyan? November 11, 2025. Anong utos? The court resolves to require the parties to file their memoranda in non-extendable period of 30 days. Yan. 30 days. So, kailan nababas ito? Sabihin natin na December 1, 30, dapat January, dapat February, March, dapat may decision na ngayon. Dapat mayroon ng decision ito. Kaya, nagsalita na po ang Senado. Panahon na ngayon. It's now the turn of the Supreme Court to talk, to speak. Ang utos, dapat magiging, ang isusulat nyo sa inyong kanikanyang memorandum ay dapat pag-usapan yung ganitong mga topic. Yun ang utos ng Supreme Court. Ano mga topic pinag-usapan dito? Whether the present controversy is already vote. Yun naman sinasabi kong habeas corpus, wag na tayo magpunta dyan. Punta tayo dito sa aresto. Dito sa pag-aresto. Ito, ang tanong ng Supreme Court. Magsalita kayo, kanilang lahat ng partido, mga anak ni Duterte. Kung ang pamahalaan ba natin ay makonsidera na sinuko o i-extradite si Digong sa DICC? Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, kung ang aresto kay Digong Duterte ay naglabag ba sa kanyang karampatan sa ilalim ng konstitusyon at sa ilalim ng ating batas? Yan ang pangalawang tanong. Pangatlong tanong, whether the provisions of the Rome Statute, kung ang mga batas pa ng Supreme Rome Statute kagaya ng Article 59 na binabanggit ko kanina, ay dapat sinunod? Dapat ba inobserve? Tapos sunod na tanong, whether Article 59 thereof, which outlines the procedure that the state parties must follow in the arrest was violated, nalabag ba ito? Yan ang pangatlong at huling tanong. Kung ang mga irregularidad na ito ay magkaroon ba ng epekto sa pag-exercise ng jurisdiction ng ICC? Yan ang tanong. Pang tanong pa huli, whether Section 17
of Republic Act 951 renders the procedure observed in the arrest of PRRD? Yan ang tanong kung nasunod ba. O, kita mo, ang ganda. Sa akin naman, I will be very honest. Kung ako po yung justice ng Supreme Court, ang decision ko dyan ay illegal ang aresto. At isasagutin ko dyan na nagiging nawalan na ng tinatawag na authority or jurisdiction ang ICC dahil sa illegal na warrant na aresto. At sasabihin ko rin dyan kung akong justice na hindi sinunod ang Section 17 Republic Act 9851. Yan ang decision ko kung ako ang justice sa Supreme Court. So, ulitin ko lang. So, ito naman, tingnan natin ang argumento ng ano. Basahin pa ba natin? 41 minutes. Tingnan natin ang argumento ng Office of the Solicitor General. Ito po. Basahin natin. Ang posisyon ng Office of Solicitor General ay legal daw yun, yung pag-aristo kay Duterte. Pero, may isa pa silang posisyon na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, magka-kontra-kontra. Ito po yung sagot ng Office of the Solicitor General. The arrest and surrender of PRRD was validly undertaken by the Philippine government. Valid daw sabi ng Solicitor General ang pag-aristo kay Duterte at sinalig nito sa Section 17 RA number 9851. Basahin natin ang katwiran ng Office of the Solicitor General at mag-react tayo. So sinabi, paragraph 320. Republic Act 9851 codified and incorporated into the domestic legal framework criminal responsibility for genocide, war crimes, and other crimes against humanity. The enactment of this landmark piece of legislation is the Philippine response to its obligations under the various treaties and conventions to keep peace with developments in the definition of international criminal law. And more importantly, to ensure that those who commit the most serious crimes of concern to the international community are not afforded immunity for their acts. Number 321. Section 15 of RA 9851 states that in the application and interpretation of the law, Philippine courts shall be guided, and among others, by the rules and principles of international law, relevant international treaties and conventions ratified or acceded to by the Philippines, and importantly, relevant and applicable international human rights instrument. So, ang argumento ng Solicitor General, pati International Criminal Court daw ay sakop nito. Susundin din natin ang rules and principles of international law. Number 322. Paragraph. Furthermore, the second paragraph of Section 17 RA 9851 embodies the state's acceptance that accountability for the gravest crimes known to humanity may, in appropriate cases, be pursued through international mechanisms operating alongside domestic systems. So sabi niya, ng Solicitor General, this law gives Philippine authorities the option, so nagbigay ng option, when the interest of justice demands, to either surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Balikan natin yan. Gusto ko i-comment mamaya yan ang 322. 323. In his sponsorship speech of Senate Bill number 2669, which would become RA 9851 after consolidated with House number Bill 6633, Senator Richard Gordon pointed out that while the Philippines had yet to ratify a number of treaties including the Rome Statute, this does not prevent the enactment of laws adopting certain provisions of the treaties. So sinabi ni Gordon doon, other treaties which the Philippines has signed but not yet ratified are the 1998 Rome Statute on the International Criminal Court. Ayan, sinabi niya ng isa sa, ng panahon na yun ay hindi pa pirmado ang ICC law.
So number 3 to 4, a reading of RA 951 reveals that its enactment was motivated or at least partially inspired by the Rome Statute. Tapos, thus, the law declares as a principle and a policy of the state. So, ibig sabihin, ang argumento niya, dahil sa panahon na yun na wala pang Rome Statute, na-inspire na naman ng Rome Statute. Is that sufficient ground? Mamaya balikan natin yan. Mag-react tayo dyan. So, next is, this provision mirrors the preamble of the Rome Statute, which provides it part, affirming that the most serious crimes of international concern of the international community as a whole must not go unpunished, and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation. Determined to put an end to the impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes. Recalling that it is the duty of every state to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes. Number 36. While the Rome Statute formally declared genocide, war crimes, and other crimes against humanity as serious international crimes, it did not create these offenses, nor did it establish new principles of law. It merely codified generally accepted and existing principles of international law. As this Honorable Court pointed out in Pangilinan versus Cayetano, sabi naman ng Supreme Court sa desisyon ng kaso ng Pangilinan versus Cayetano, the Rome Statute of the International Criminal Court was adopted by 120 members of the United Nations on 17 July 1998. It entered into force on 1 July 2002 after 60 states became party to the statute through ratification or accession. The adoption of the Rome Statute fulfilled the international community's long-time dream of creating a permanent international tribunal to try serious international crimes. The Rome Statute, which established an international criminal court and formally declared genocide, war crimes, and other crimes against humanity as serious international crimes, codified generally accepted principles of international law, including customary international law. The principles of law embodied in the Rome Statute were already generally accepted principles of international law even prior to the adoption of the statute. Subsequently, the Rome Statute itself has been widely accepted, and as of November 2010, it has been ratified by 114 states, 113 of which are members of the United Nations. So presently, ngayon, the United Nations has 193 members, with 124 member states being parties to the Rome Statute. More than a majority of all United Nations members, or more than 64%, have adopted the Rome Statute as part of their municipal laws. Thus, the Rome Statute is accepted by the community of nations as constituting a body of generally accepted principles. Thus, while the Rome Statute is currently not binding in the Philippines as a treaty, the criminalization of genocide, war crimes, and crimes against humanity still form part of the laws pursuant to the incorporation clause in Section 2 of the Article 2 of the Constitution. And it's thus enforceable in the Philippines with the status of municipal law. It is likewise made effective by operation of RA 9851. Republic Act 329. To recall, the Philippines has previously asserted efforts to investigating and prosecuting offenses arising from the so-called war on drugs. However, the ICC Pretrial Chamber has found that these efforts do not sufficiently or at all amount to tangible, concrete, and progressive investigative steps being carried out with a view to conducting criminal proceedings in a way that would sufficiently mirror the court's investigation as authorized in the Article 15 decision. Thus, these findings were affirmed by the ICC Appeals Chamber. Thus, the ICC authorized the investigation into the Philippine situation from which the present proceedings against FRRD arise. Number 330, it is against this backdrop that government responded to the request for the arrest and eventually surrendered custody of the person of EPRRD. The arrest of EPRRD was not effected to commence prosecution under Philippine criminal law, but to surrender him to the ICC, an international tribunal seized of jurisdiction over crimes against humanity. In effecting the arrest and surrender, the Philippine authorities were not acting as law enforcers or prosecutors, but were functioning as agents of international cooperation
implementing the collective interest of international community in prosecuting crimes of universal concern. Thus, the primary controlling legal framework in this case is Section 17. So, dito na ngayon mag-boil down na tayo. Ang binabasya na Section 17. Basahin natin mamaya ang Section 17. So, number 332, indeed, the arrest and surrender of Peradi was an exercise by respondents of their executive authority. Yan ang justification ng Solicitor General ay exercise daw yan ng executive function ni Ferdinand Marcos. Kaya may option siya na makipagtulungan at pinaaresto niya. So, yan po ang sinasabi nila. So, ulitin natin, ang provision na yan clearly provides discretion. Nag-provide the discretion. Babalikan natin mamaya yan. Na pwede daw arestuhin. Okay. Ngayon, tingnan natin ang exact words ng Section 17. May dispense with the investigation, prosecution of crime punishable under this act. Ang problema dito sa Office of the Solicitor General, hindi nila binanggit ang buong batas ng Section 17. Sa buong batas, o tingnan natin, ipakita ko sa inyo yung buong batas. Ito pang buong batas ng Republic Act 9851. Section 17. Ito, jurisdiction. Ito naman po ang buong batas. O ang buong salita ng batas, nakita niyo ba? O ito po ang buong salita ng batas. Section 17. Dito po nakalagay, basahin natin ito yon. In the interest of justice, sa ngalan ng katarungan, ang mga authorities natin ay pwede lang hindi mag-imbestiga. May dispense with investigation. Or prosecute, hindi na natin imbestigahan sa ilalim ng batas na ito. Kung mayroong ibang korte or international tribunal na nagsasagawa na ng investigasyon sa pagkasalukuyan. So this time, itutok natin sa ICC at nagsasagawa ng investigasyon laban kay Digong Duterte. So sinabi ito, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Sinabi, hanggang dyan lang ang binanggit ng Solicitor General. Hindi nila binanggit itong if any to another state pursuant to applicable extradition laws and treaties. Nagre-require po na dapat may treaty. So, ibalik natin yung sinasabi ng Solicitor General, hindi nila binanggit yung dulo na salita ng batas natin. Yan ang pinaka-problema sa ating kababayan ng mga abogado. Mahilig tanggalin yung mga parte ng mga batas na hindi nakakatulong sa kanila. Ayan. Ito po yung argumento ng Office of the Solicitor General. Hanggang dito lang, that another court, international tribunals is already conducting investigation or undertaking. Hindi nila binanggit yung salita na the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international, if any, or to another state pursuant to applicable extradition and laws and treaties. Yun ang hindi nilagay ng Solicitor General. So, you see how malicious ang ginawa ng OSG? So, in other words, ang judgment call ko rito ay mali ang argumento ng Solicitor General sapagkat hindi nila binanggit ang ito. Ipakita ko sin ang parte ng batas na nagsasabi na kailangan, bago mo isuko, kailangan yung pagsusukuan mo na tribunal ay dapat may treaty sa Pilipinas. Very clear ang batas natin. Sa susunod na i-discuss ko yung mga binabanggit kanina.
mula doon sa paragraph 32 nila. Itong tinanggal nila na pruweba, na probeso. Or to surrender to another state, itong tinanggal, pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Wala nang treaty sa ICC, hindi mo na siya ngayon magagamit. Ganun lang kasimple. Ladies and gentlemen, yan po ang aking binabanggit sa ngayon. At sana may natutunan kayo. Kung tanongin nyo ako, ano ang sagot ko sa bar exam questions na ganun, ang sagot ko po dyan ay, no, the arrest was not valid. Because Section 17 of Republic Act 9851 requires that there must be a treaty that exists between the Philippines and the tribunal or ICC at the time of the arrest. And at the time of the arrest, it is not disputed that Philippines was no longer a member of the ICC. Therefore, there was no existing treaty. Ganon lang po kasimple yung sagot. Very, very short na sagot lang yun. Pero pwede mo pa mapahaba kung gustuin mo. Pero for the purpose of bar exam questions, ganon lang po ka-exip yung sagot. Sige. Okay, ngayon, so mag-isang oras na tayo. Dahilan ni Buying sinunod treaty. Mali din siya pagdahilan niya kasi wala tayong treaty at the time. Yan ang pinupoint out lagi ni ex-Justice Adolfo Ascuna. Hindi pwede ang arrest at isurrender sapagkat wala din tayong treaty sa Tapos ang ibang extended argument ko dyan, hindi pwede mag-arrest kasi bawal po sa Pilipinas ang mag-aresto na walang warrant. Nakalagay po yan sa stricto natin ng Article 2 o Article 3 Section 2 na nagsasabi warrant of arrest shall issue only upon probable cause to be determined by the judge. Personally by the judge. Wala nang ibang makapagbigay ng warrant of arrest. Judge lang natin. Si Gar, hi. Marcel Herna, that is a fair perspective. It really shows how our Constitution can be interpreted in different ways. Tama, salamat ka po. So, Kenja Coblohorte, Sir Toto, matalino ka pa kay Dilima at Jokno. Mango, kahit lumuha ka ng dugo, kausing, fact of the matter is that kung ano ang gusto ng ICC, gagawin nila upang gagawing ihemplo si Digong. Wala tayong magagawa. Let us wait. Ang butante magsasalita sa 2028. Yan po ang tandaan niyo. Dahilan ni Boeing, sinunod daw treaty, hindi naman nasunod. Wala naman sa treaty nagsasabi na magbibigay authority para arestuhin si Digong. So, Bosonar Ciso Esteban, tama po kayo katoto, attorney, very clear po attorney. So, Ben Marwerte, if any state pursuant to, sabi nyo gani, hindi man state ang ICC. Pursuant to treaty, nakalagay na treaty, walang treaty ang ICC sa Pilipinas. At saka, Flor de Lizo Sunday, hindi naman kinidnap si DI, tinikidnap po siya. Pasensya ka na. Kinidnap na, hindi naman siya kinidnap. Warrant of arrest na lang sabihin natin. Warrant of arrest. Pero yung kidnap, in the generic sense, hindi yung strict sense. Matanda na yun, di. Keder Bon Sapere. Kaya di ka dapat maging abogado kasi maluwang ang tornilyo sa utak mo. Hindi ko nabasahin yan. Tinitira mo ako eh. Romel Bingson sinabi na din ng Japanese Human Rights Advocate sa UN na illegal ang pag-aresto. Nakakahiya naman sa Japanese. Sila pa mismo nagsasabi na illegal. Princess, tapos Evangeline Bagalpo. Salute you, sir. Salamat po. Kenya Coblohorte, siyempre bias na ang answer ng Solicitor General. Biro mo, ang pagka-bias nila, tinanggal nila yung pursuant to applicable extradition or treaty. Grabe kung hindi natin diniscuss ngayon, hindi ko na-discover ganun pala ka-bias ang Solicitor General. Pes, nabasa mo, PIST nakalagay sa RA 951 in pursuant to applicable. So, ano ba dapat? Dapat applicable treaty. Tama po yan, dapat. Sundin yun. Kung walang treaty,
hindi pwede i-surrender, hindi pwede isuko, hindi pwede rin arestuhin kasi walang warrant of arrest sa atin. Tapos si Stakyo, pareho lang kayo ng amo mo, bubo at may sayad, bingi ka na at hindi mo man dinig yung sinasabi mo. Hindi ko alam kung ako pinapatunguhan yan. Carlos Velasco, tama kaya, kaya yung nabasa mo sa libro? Sa Supreme Court ko na po kinuha ito. Binasa ko ang sagot ng Solicitor General. Nasa website po siya ng Supreme Court. Okay? Hindi po ako kagaya ng ibang vlogger na nagkikwento lang marites. Ako may pinapakita akong resibo. Nemesio Calibo. Tapos Romel Bengson, klaro ang paliwanag, Tirador. Toto, agree po ako dyan. Naimbag na rabi. Naimbag rabi, kada kayo amin. Basahin mo kasi ang Arinate Paban para hindi ka magmukhang ubob. Sinabay sinasabihan mo. Binasa na nga natin eh. Baka nakatanggap din ng malita ang Supreme Court. Posible? Posible. Posible! DDS contractor, wala kang liig kalbo. Bakit walang liig? May liig ako. Huwag ka naman mag-asar sa akin. Kay Jacob Lohorte, mahirap kasi Sir Toto, naka-administrasyon sila. Halat na sa kanila na sa atin. Sige, okay. Let us wait for the election na lang. Hindi ko na kayang basahin ng lahat, no? At maraming salamat po at paki-like na lang. At para sa kasunod pag-vlog ko, meron ka, ma-notify kayo kaagad. Okay? Baka mamaya mag-isa pa akong vlog. May gagawin lang ako.